x minus 3 equals 0, or yung x is equals to positive 3. So dapat hindi magiging 3 yung variable x natin para hindi siya maging undefined. So pag ginawa natin tong interval notation, pwede siya from negative infinity to 3. So dahil hindi kasama yung 3, naka lang siya guys, naka parenthesis. Tapos yun siya sa kabila ng positive infinity. Yan. Hindi kasama yung 3. Ibig sabihin all real numbers except for 3. Ayun yung niya, yung domain. Ayan. Then kunin natin yung mga asymptote. So meron siyang vertical asymptote tsaka ano pa ba? Vertical and horizontal. So ito na yung vertical asymptote natin, actually yung 3. Kung ano yung nakalagay dito. So sa vertical asymptote nga, halos pares lang siya na ito guys, sa domain. Kasi bawal nga siya dun mag-touch. Pero gawin ba natin? So yung vertical asymptote, dapat nilagay ko na lang BA. Ayan. So yung 3. So lilit mo rin din yung x as 0. Yung denominator mo sa 0. So magkakaroon ka ng 3. Ito na yung vertical asymptote. So naka-dash line lang yan dapat. Then horizontal. So sa horizontal asymptote naman, may mga condition siya guys kapag yung kanina sinabi natin, kapag equal yung mga higher degree, ganun ginagawa. Maging equal ay yung mga coefficient kung ano man yung meron sa kanila. Then kapag yung numerator natin is constant, ibig sabihin degree doon is 0. Tapos diba kapag constant 0, wala siyang variable, so 0 yung degree niya. Then ito man may 1. So ibig sabihin yung n natin guys is kasi n yung sa taas tapos m yung sa baba, is less than sa m. So ibig sabihin yung y 0, yung horizontal asymptote natin. Yan lang yung ginagawa. Pag parehas, i-equate mo lang yung i-divide mo lang yung coefficients nila. Then punta tayo sa natin, sa intercept. So x-intercept muna, or y. Yung y muna ang pinakamadali. Ano ba, y or x? Y-intercept. So ililit mo lang yung variable x mo 0. So basically guys, pag tinakpan mo tong variable x mo, makuha mo na yung y-intercept, diba? Yan lang naman yun, ililit mo lang x equals 0 para makuha mo yung y-intercept. So ibig sabihin, from the function, tandaan natin yung f of x, pwede mo yung gawing y, or pwede mo na siyang gawing f of 0, which is equals to 1 over 0 minus 3. So basically magiging negative 1/3 to. Ayun yung magiging natin, value ng y. So basically yung ordered pair nito is 0 and negative 1/3. So, kasi ginawa nating 0 yung x. Okay? Then ayun, sunod natin yung x-intercept. Sa x-intercept naman, ganun din. Ililet mo yung y as 0. So, di ba sabi natin, yung f of x is y. So, pwede siyang maging 0 equals 1 over x minus 3. So, dahil guys, ito ay wala tayong x-intercept. Kasi pag kinross multiply natin to guys, hindi naman natin masasolve yung variable x. Kasi magiging ganito yung tsura niya. So 0 to, then magiging false. Ibig sabihin
wala tayong value ng x-intercept. So, no x-intercept to. Unlike sa y-intercept, may makuha tayong value. Ayun. Then, ayun. Sana tayo. So, yung domain, eto. Lilet mo lang yung denominator na 0. Then, bawal siya mag-touch sa 3. Then, yung vertical asymptote, 3. Yung horizontal asymptote, 0y equals to 0. Then, yung y-intercept is 0 and negative 1/3. And the x-intercept is wala. So, gagraph ba natin yan? Wala siyang horizontal asymptote kasi nga hindi natin makuha yung value ng x pag in-cross multiply natin sila. Pag in-graph, paano ba ito i-graph? Parang mahirap. Kaya ba in-graph? Parang ipa-plot mo na lang naman yan lahat eh. Sa given, sa graph mo. 'Di ba? So, try natin. So, dahil wala siyang x-intercept guys, hindi siya magta-touch doon sa x-axis natin pero magta-touch siya sa y-axis natin kasi nga meron tayong y-intercept. Ano ibig sabihin ng x and y-intercept? So, kung meron tayong graph, let's say ito. Tabingi. Ang hirap magtulat pag nakatutok yung camera. Ayan. So, ilagay natin to yung y-intercept natin na 0, negative 1/3. So, kung 0, negative 1/3 siya guys, ito yung 0. Then, ito yung, let's say, 1 natin. Negative 1. So, something nandito siya malapit. Ito yung 0. Negative 1/3 natin. Then, ngayon, dahil wala tayong x-intercept, hanggang dito lang yung graph natin. Then, lagay natin, by the way, yung asymptote, vertical asymptote natin. So, let's say, ito yung 3. So, dash line lang to. Hindi dito magta-touch guys, yung graph natin. Then, pwede ka nang kumuha ng mga points. Pwede ka mag-test point. Mag-table of values dyan kung gusto mo. So, let's say, ang kinuha natin, mag-test. Kasi gusto mong kunin yung points, diba? Pero ito kasi guys, kung nandito na yung y-intercept mo, pag ganito na to sa kabila. Pag ganito na itsura niya. Basta hindi na tama. Pag ganyan itsura niya. Then, kuha ka na lang ng points para sa right ng 3. So, let's say, ang ginamit natin is 4. Pa-plug natin yan dito. So, magkakaroon ka ng f of 4, which is equals to 1 over 4 minus 3. So, magkakaroon tayo ng 1 over 1, which is 1. So, sa case na to, magkakaroon tayo ng ordered pair na 4 and 1. So, yung 4 natin, ito, for example, andito yung 1 natin. So, ito yung 4, ito yung 1. So, pag ganito yung tsura ng graph mo. Parang makuha ka lang ng isang points sa left and right para makuha mo kung ano yung tsura ng graph. Basta hindi yan magka-touch dito sa asymptote. Total wala tayong x-intercept, hindi rin siya magta-touch dito. Pati itong graph na to, yung endpoints na ito, hindi siya tatama sa x-axis natin. Ganun siya ginagawa. Yung rational function. Total basic lang naman.